Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, finally, i-review na rin natin ang hinihintay nyong i-review, which is the iPhone 12 mini. Maganda pa kaya ito purchase ngayon 2024, lalo na, mura na lang siya. Tara mga J-Vlog, check natin. So ayan mga J-Vlog, i-review natin ngayon 2024 ang iPhone 12 mini. Ang isang pinaka nagustuhan kong iPhone then ng year 2023. Kasi bumili tayo niyan nung hindi pa tayo na medyo baguhan pa tayo kay Mayet no, na ang kakakilala pa lang natin kay Mayet, bumili tayo ng iPhone 12 mini. So yun, dun pa lang sa point na yun, nakikita na natin trusted shop ang CMB Gadget. So yan, bumili tayo niyan at gusto kong wala na yung review unit ko last year. Binenta ko na siya kasi yun nga, gusto ko makakatry ng mga iba't ibang units. Siyempre, ayoko naman na i-stock. Binibenta ko, tapos nag-upgrade na lang. Nag-upgrade ako sa 13 mini, tapos 13 mini from 13 Pro, 13 Pro to 15 Pro. Ayan, mga ganyan yung mga upgraded natin, mga upgrading natin. So ngayon, bumili ako ng 12 mini for a review unit lang. So, siyempre, trinay natin siya ulit. Titingnan natin kung pwede pa ba siya i-purchase ngayon 2024, kung sulit pa ba. Lalo na, mura na siya kasi nung binili ko siya ng 2023 pre-love, nasa 23 to 22,000 pesos for the 128 gigabytes. Ngayon, iPhone 12 mini for a 128 gigabytes of storage is nasa 15.5 na lang. Tapos, nasa 14.5 to 15.5 yung range niya when it comes sa iPhone 12 mini 128. 64 for as low as 13,000, makakuha na kayo niyan. Tapos, 256 na sa range niya ng 17 to 18. So, ganun yung range ng iPhone 12 mini ngayon, 13,000 to 18,000 pesos for the 64, 128, and 256 gigabytes of internal storage. And syempre, saan pa ba tayo bibili ng mga legit na iPhones? Wala na iba kundi sa mga nire-recommend natin shop sa Green Hills. Unang-una sa CMB Gadgets kay Ate Mayet, ZMB Cellphone Accessories kay Ate Net, and of course, Malin Gadget Shop kay Ate Malin. And don't worry, lahat ng mga shops sila ay nasa description box. I-check nyo na lang yan kung interested kayo mag-purchase ng iPhone 12 mini ngayon 2024. So, ang unang-unang opinion natin sa iPhone 12 mini, pag bibili kayo, manage your expectation. Lalo na po sa battery. Ang battery kasi ng iPhone 12 mini, isa sa 22 lang yan, 22 plus mAh. In today's time, sobrang liit niyan. Tapos, ito pa kasi dyan, lumabas siya ng year 2020. Supported pa siya until now ng iOS 18 and Matic. Ilang taon pa masosupport itong iPhone 12 mini. Expect nyo na hindi na ganun kaganda ang battery performance niya nung fresh siya or lumabas siya compare ngayon. Unang-una dyan, nung year 2020 siya yung modern or siya yung latest kaya siya yung mas optimized. Ngayon, every year ay nag-upgrade tayo ng OS, may mga bagong features na kumakain lalo pa ng mga battery. Doon po nagre-resulta ng mas mabilis na battery drain ang mga older iPhones dahil sa mga bagong features ng iOS. So, expect nyo na si iPhone 12 mini, pag gagamitin nyo to lalo na sa primary smartphone, mabilis po siya malobat. Usually, baka mga 2 to 3 times a day kayo magcha-charge sa iPhone 12 mini. Depende na lang sa paggamit nyo. Kung secondary smartphone, siguro the best is 1 to 2 times kayo magcha-charge dito. Kung gaming, asahan nyo, oras lang ang tatagal. Kung sa performance, wala akong masasabi. Maganda pa rin ang performance ng iPhone 12 mini. Mabilis pa rin siya. Yun nga lang, syempre, ang pinakakalaban nyo dito is battery. Ito isa pang tip. Pag bibili kayo ng iPhone 12 mini or any iPhones, wag lang kayo magbe-base sa battery health. Kasi lahat po ng smartphone, iba't iba ang mga kapasidad niyan, ay nagsisimula po sa 100%. Magbigay tayo ng example. iPhone 12 mini is 22 mAh. 100%. Pag binili nyo yan ng brand new. iPhone 14 Pro Max, 4,000 plus mAh. 100% din yan pag binili nyo ng brand new. So nakita nyo, pareho ng battery capacity, pareho ng battery health, pag brand new, iba po ang mga kapasidad. Mas malaki kapasidad ng 14 Pro Max sa iPhone 12 mini. Kaya hindi po meaning pag 100% battery health ang smartphone nyo, hindi po meaning nun, matagal po siyang malobat. Depende pa rin po yan sa kapasidad nung baterya ng smartphone nyo. Kung 12 mini man yan, 100%, tuto lang ang battery niyan, expect nyo, mabilis pa rin siya malobat. Depende na lang kung paano nyo gamitin yung smartphone. So, yon lalo na pag gaming,
mas mabilis po siyang humigop ng baterya. Pag bibili kayo ng 12 mini, yun lang talaga pinakakalaban nyo siguro, bulsa na lang kayo ng power bank. Or pinaka-the best siyang i-suggest for a secondary smartphone, not a primary smartphone. Kasi pag primary nyo yan, ang perfect na terno ng 12 mini, power bank. Ayan na. Kung ginamit, yung 12 mini and 13 mini ko, ginagamit ko siya for parang harabas phone ko rin siya For example, nasa outdoor ako, gusto ko mag-vlog, mas madali, very handy kasi ang 12 mini, gaganyan lang ako, lit-lit, nakakapag-vlog na tayo. Navigating tool, mas maganda siya, mas maliit, mas lightweight, hindi siya masyadong bulky sa motor. So yung mga ganun na instance, perfect na perfect gamitin ng 12 mini kasi napakaliit niya, very powerful, maganda pa ang camera, 12 megapixel main, 12 megapixel ultra-wide, support pang 4K sa rear at front camera. So, yun yung habol nyo sa iPhone 12 mini camera. Display, yun nga, napaka-cute. Tapos, maliit pa ang screen, XDR OLED display pa itong smartphone na to, which is yun yung maganda rin dito sa iPhone 12 mini. XDR OLED display pa siya. So, when it comes sa ganda ng quality ng screen, syempre, maasahan natin. So, yun, ang nakakatuwa kasi sa smartphone na to is very affordable pa siya. Ang tanong kung sulit pa ba siyang i-purchase. When it comes sa pagiging maganda performance, matagal pa magiging reliable din ang OS neto. Kasi panigurado matagal pa siyang masosupport ng mga OS dahil still the Apple A14 Bionic chip ay powerful pa yan na chipset. Kayang-kaya pa yung mag-handle ng mga games. Yung 12 mini na game test pa nga natin yan sa Genshin, sa COD, sa ML. Kayang-kaya niya pa mga J-Vlog, playable pa siya. Kalaban nyo lang talaga battery. Pero yon kung iniisip nyo na, Lods, okay pa ba siya purchase? Mabilis pa ba? Definitely mga ka-J-Vlog, mabilis pa tong iPhone 12 mini. Okay na okay pa siyang gamitin in day-to-day basis pa, kumbaga, as a secondary smartphone. Gaming, okay rin naman pa ilang hours. So yun, next explore natin yung nabili nating iPhone 12 mini sa Green Hills. So nakapag-purchase na ako neto last year. Ginawa ko tong vlogging tool last year, tapos nag-upgrade tayo sa 13 mini. Pero yon, nagbalak nga ako bumili ulit ng 12 mini para rin mapakita sa inyo kung gaano pa rin kaganda itong smartphone na to today. Very affordable lang siya kasi last year nung binili ko to 20 plus. Pero ngayon 64GB for as low as 15,000 pesos, di ba? Makakuha na kayo ng iPhone 12 mini. Tapos yung 64 mas mura pa dyan. Siguro nagkararo sa 13 to 14,000 pesos. And ito yung nakuha natin, napakaganda ng condition. Ayan, no? Expect nyo na pag sa mga pre-love, may mga konting scratches yan. Pag may mga makikita naman kayong dent is, bibigay naman nila ng mas mura yan, kumbaga. Pero dito sa ating 12 mini is all goods naman yung condition. Ayan, no? Makinis naman siya overall. Ang liit niya, ayan, no? Perfect na, kasyang-kasya siya sa, sa palm nyo. Perfect na for 100 operation. So, nandito yung dual rear camera setup niya. Ayan. Tapos, sa gilid is of course yung kanyang aluminum body or aluminum frame na nandito yung power button. Sa taas wala tayong makikita. Sa left side nandito yung ring and silent toggle, volume rocker, and of course yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone nandito yung microphone niya. Sa baba naman ng smartphone meron tayong microphone, speaker grills, and of course yung type yung lightning port. Syempre meron siyang notch display. And napaka-cute lang at ang niya is Super Retina XDR OLED display. Video sample rear camera of the iPhone 12 mini. So napakaganda po ng camera nito. Solid. Support niya hanggang 4K. So ganitong kalit na smartphone pero napakalinaw ng camera.
Ang gamit natin resolution is Full HD 1080p at 60 fps. Pero niya support niyang 4K. Pwede tayo mag-switch agad sa ultra wide camera na very handy yan. So ultra wide cam, main camera, ultra wide. Solid on linaw. So video sample, front facing camera of the iPhone 12 mini. So pinaka-max res din sa front is 4K pero gamit natin is Full HD 1080p. 60 fps pero tignan nyo naman, napakalinaw ng front cam nito. Okay na okay for making content. Yun yung sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo ng isang smartphone na magamit for low-key vlog, pwede itong iPhone 12. Grabe yung tambutso nun, parang walang pakialam kahit sa tenga. So yun nga, expect nyo na pagdating sa 12 mini, mabilis siya malubat at mas mabilis po bumaba ang battery health nito compare sa mga normal smartphones or sa mga normal size iPhone kasi charge kayo ng charge dito. And explore natin yung camera. So sa camera, meron siyang ultra wide camera ngayon 0.5. Meron tayo sa video, pinaka-max res nito is malupit 4K resolution up to 60 fps including the front camera. At ang maganda doon, pati yung 0.5 ay support din ng 4K res. Meron din siyang slow-mo, time-lapse, portrait mode for background blur, and of course panorama. So very basic lang naman po ang camera app ng iPhone 12 mini. At ayan nga, tignan nyo pag magagamitin nyo, okay na okay for 100 operation lang tong smartphone na to. So try natin maglaro ng ML. Pero mag-upload ako neto ng game test or separate game test about sa iPhone 12 mini. Ayan siya. Tignan nyo naman, 'di ba? So very small siya kaya sa mga sanay sa malalaking display maninibago talaga kayo sa 12 mini. Pero sanayan lang 'yan, napaka-cute lang oh, 'di ba? So very comfortable naman kayo maglalaro kasi kayo dito kasi lightweight lang siya. Hindi siya mabigat kaya hindi kayo mangangalay kahit na sobrang tagal kayo maglaro. At napakaliit lang, kasyang-kasya yung kamay nyo. 'Di ba? So solid, try natin maglaro. Yung mga buttons, mahirapan lang kayong minsan pindutin yung mga icons pala dahil sa sobrang liit. Pero lahat nare-reach nyo ng mabilisan. So kung mag-ML kayo dito, magiging convenient din sa inyo kasi madali nyong ma-reach lahat ng mga icons nya. So yun naman yung advantage din ng 12 mini. At tingnan nyo naman, yung settings pala natin nasa high lahat. Refresh rate super, graphics ultra, at napakaganda nung performance niya, mga ka-J-Vlog. Oh, smooth. Pero naglaro na ako dito ng isang game ng ML. Maganda yung performance niya. Dito kasi tayo nasa practice tayo ngayon Ayan, very detailed din yung graphic pag sinet niya sa high settings. Ayan, may enjoy nyo, ma-appreciate nyo. Since smaller screen siya, mas better yung pixels per inch niya. Kaya mas magiging detailed yung yung graphics ng ML dito. Yun naman yung may enjoy nyo dito. Kahit na maliit naman tayo, nare-reach naman lahat ng icons, kumbaga. So pagdating sa ML, matik may enjoy nyo dito sa smartphone na to. So yun sa mga nagtatanong, sa mga nagtatanong kung sulit pa ba i-purchase ang iPhone 12 mini ngayon 2024, depende na lang yan talaga sa usage nyo. Kung primary smartphone nyo to, definitely wag nyo siyang bibilin pag primary smartphone nyo. Trust me, sasakit ulo nyo sa battery. Mabilis siyang malobat pag primary smartphone nyo siya gagamitin. Pero pag secondary, for example, meron kayong mga ibang iPhone or Android na meron larger battery, tapos gusto nyo lang ng secondary smartphone, for example, pag naglalakad kayo, gusto nyo lang mag-social media, gusto nyo lang mag-vlog na mas low-key, or gusto nyo manood sa maliit na screen pag, ganyan nga, nasa outdoor, maganda naman i-consider i-purchase ang iPhone 12 mini kasi siya yung pinaka-affordable na mini compare sa 13 mini, mga J-Vlog. So, yes, a secondary smartphone, okay siya i-purchase. Lalo na powerful, maganda camera, maganda yung display quality, and of course, napakaganda ng OS, matagal mo siyang magagamit. At kung interested kayo sa iPhone 12 mini, mura-mura na nga lang siya sa mga nire-recommend natin shop. Yun nga, sa CMB Gadgets kay Ate Mayet, ZMB Cellphone Accessories kay Ate Annette, and of course, Malin Gadget Shop kay Ate Malin. At yung mga, yung mga Facebook pages sila nasa description box. Kung interested kayo mag-purchase ng iPhone 12 mini, sabihin nyo lang na panood nyo sa vlog, automatic yan. 500 pesos cash discount ang bibigay ng mga shops na yan.